Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa ng ang nakatagong panganib ng broccoli sa mga nakatatanda at paano ito tamang kainin para protektahan ang iyong bato. Nasa kalagitnaan ka ba ng pagkain ng sariwa at lunti ang broccoli na ito? Pinakuluan sa kumukulong tubig at isinasawsaw sa maanghang na sarsa? Sa sandaling iyon na ang malutong at masustansiyang lasa ay kumakalat sa iyong bibig, naniniwala kang kinakain mo ang pinakamalusog na pagkain sa mundo. Ngunit sandali lang, pakinggan mo ang aking kwento. Naririnig mo ba ang nakakatakot na sirena ng ambulansya na ito? Ilang araw na ang nakalipas, habang ako ay naka-duty sa emergency room, isang pasyenteng mahigit 60 taong gulang ang dinala. Malabo na ang kanyang malay at ang kanyang puso ay tumitibok ng irregular na parang anumang oras ay hihinto. Umiiyak ang kanyang mga kasama at hawak ang aking damit. Nagmamakaawa sila. Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Kaninang umaga lang ay maayos pa siyang kumain. Nakakagulat ang resulta ng pagsusuri. Ito ay hyperkalemia, isang kondisyon kung saan ang antas ng potassium ay mabilis na tumaas, halos nagpahinto sa kanyang puso. At ang dahilan? Ito ay ang broccoli na lubos mong pinaniniwalaan na mabuti para sa iyong kalusugan at kinakain mo araw-araw. Ako si Dr. Maria Reyes, isang nephrologist na may higit 50 taong karanasan. Hindi ako isang YouTuber na nagpapakilala ng masasarap na pagkain. Ako ay isang doktor na personal na nagamot ang maraming pasyente na nasa pagitan ng buhay at kamatayan dahil sa sira nilang bato na naglalakbay sa pagitan ng malamig na dialysis room at ng abalang emergency room sa nakalipas na 50 taon. Isa lang ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Ayoko nang makita ang mga nakatatanda na nagpapahinga sa masakit na dialysis machine dahil sa maling gawi sa pagkain. Maraming programa sa telebisyon at mga eksperto ang pumupuri sa broccoli bilang hari ng mga gulay. Tama sila. Ang broccoli ay isang napakagandang pagkain na panlaban sa kanser. Ngunit para sa mga nakatatanda na higit 60 taong gulang, ibang-iba ang kwento. Para sa mga taong may matatanda at pagod na bato, kung mali ang pagkakakain ng broccoli, hindi ito gamot, kundi lason na maaaring maging isang nakakatakot na potassium bomb na nagbabanta sa iyong buhay. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lihim ng paraan ng pagluluto na hindi sasabihin ng mga ospital at ang mga masakit na pagsisisi ng mga pasyente na personal kong nasaksihan sa emergency room. Hindi lang basta tungkol sa kung paano kumain ng gulay ang video na ito. Ito ay isang survival strategy na magpapalakad sa iyo sa iyong natitirang buhay gamit ang malusog na mga paa at hindi sa kama ng ospital. Ngayon, kahit mapagsabihan ako, sasabihin ko ang isang bagay na iba sa karaniwan. Ngunit sigurado ako na ito lamang ang paraan upang mailigtas ka. Bago tayo magsimula sa pangunahing kwento, gusto kong hingin ang iyong pangako. Ang kwentong ito ngayon ay isang mahalagang video na dapat panoorin ng sinuman na may mga magulang na higit 60 taong gulang. Kung gusto mong protektahan ang matatanda at pagod na bato ng iyong mga mahal sa buhay, at kung nagpasya kang magkaroon ng malusog na pagtanda, pindutin ang like button sa ibaba ng video ngayon. Ang maliit mong kilos ay malaking tulong sa akin upang maibahagi ang impormasyon na nagliligtas ng buhay. Ngayong nakumpirma ko na ang iyong determinasyon, sisimulan nating hukayin ang pinakamasamang gawin na nagpapalubog sa bato at ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa broccoli. Wala ka pa bang naramdamang ganitong pagkadismaya? Sinasabi ng telebisyon at pahayagan na ang broccoli ay isang miracle vegetable na pumipigil sa cancer. Ngunit bakit paulit-ulit na nagbabala ang doktor na tulad ko na mapanganib ito? Ang aking apo ay kumain ng broccoli at maayos pa rin ang paglalaro. Ngunit bakit nagkakaroon ng problema ang aking katawan? Ang dahilan ay hindi masama ang broccoli mismo. Ito ay dahil ang iyong bato ay matanda na at pagod na gaya ng iyong edad. Para madaling maintindihan,
Magbigay tayo ng isang analohiya. Isipin ang iyong bato bilang isang lumang filter ng water purifier na ginamit ng isistataon nang hindi man lang pinalitan. Ang bato noong bata ka ay parang isang bagong filter, siksik at malinis. Kaya't napakahusay nito sa pag-absorb ng magagandang nutrients para sa katawan at sa pag-filter ng mga hindi kinakailangang dumi sa pamamagitan ng ihi. Ngunit habang lumilipas ang panahon, sa mahabang 60 taon na walang tigil na pag-filter ng dugo, ang iyong bato ay naging isang lumang filter na kinakalawang na at may mga butas. Ang problema ay ang potassium at oxalate na nilalaman sa broccoli. Para sa mga bata at malusog na bato, ang mga sangkap na ito ay kapaki-pakinabang sa pagpapababa ng presyon ng dugo, ngunit para sa matatanda at pagod na bato, ang mga ito ay parang malalaking basura na bumabara sa mga butas ng filter at nagpapakapal sa dugo na mahirap alisin. Ang bato ng isang batang tao ay madaling naglalabas ng potassium at oxalate sa pamamagitan ng ihi. Ngunit ang matanda na bato ay hindi gumagana ng maayos ang filter, kaya hindi nito maalis ang mga mapanganib na sangkap na ito sa katawan at ibinabalik lamang sa daluyan ng dugo. Isipin mo, kung ang potassium na hindi nailabas ay lumulutang sa daluyan ng dugo at dumidikit sa puso, ano ang mangyayari? Ang puso ay hindi makakatibok ng regular, manginig, at sa huli ay titigil. Kung ang oxalate na hindi na ilabas ay mananatili sa bato at dumikit sa calcium, ano naman ang mangyayari? Iyan ang magiging kidney stone na nagdudulot ng sakit na parang sinisira ang laman. Ang mas nakakatakot na katotohanan ay ang bato ay isang tahimik na organ. Kahit na bumara ang filter at mapuno ng lason ang dugo, hindi nagbibigay ng senyales ng sakit ang bato. Basta tahimik itong nagtitiis at bigla na lang titigil sa paggana. Kaya't maraming nakatatanda ang walang nararamdamang anumang sintomas sa pang-araw-araw na buhay at saka lang nila nalalaman na sira na ang kanilang bato kapag dinala sila sa emergency room. Huwag kailanman maging kampante dahil lamang sa ito ay gulay na karaniwan nating kinakain. Ang hindi pagtanggap sa katotohanan na luma na ang filter sa iyong katawan at ang pagkain nang walang pag-iisip tulad ng mga kabataan o ayon sa sinasabi sa telebisyon ay ang pinakamapanganib na sugal. Walang kasalanan ng broccoli. Nagbago lang ang kalagayan ng ating katawan na tumatanggap nito. Kaya't ano ang dapat nating ingatan sa lumang filter na ito? Ngayon, isa-isahin kong tatalakayin ang tiyak at nakamamatay na mga kombinasyon ng pagkain na nagtutulak sa iyong bato sa isang walang katapusang bangin. Ang unang nakamamatay na kombinasyon ay ang pulang tukso, ang chogochujang, naganap na nangingibabaw sa hapagkainan ng mga Pilipino. Marahil ay nakasanayan mong isawsaw ang maraming chogochujang para itago ang malansang amoy ng broccoli at para tamasahin ang matamis at maasim na lasa nito. Kung naisip mo ng kampante na okay lang ang sarsa dahil gulay naman ang kinakain, dapat kang maging lubos na alerto sa kwentong sasabihin ko sa iyo ngayon. Sasabihin ko ang kaso ni Mr. Kim Chul-soo, 84 taong gulang, na aking ginamot. Si Mr. Kim Chul-soo ay isang taong napakahigpit sa pamamahala ng kanyang dieta dahil sa kanyang borderline diabetes sugar level. Sa layuning palitan ang bigas ng brown rice at kumain ng mas maraming gulay kaysa karne, kumakain siya ng isang buong broccoli bawat gabi. Ngunit ang problema ay ang maliit na bowl na laging nakalagay sa tabi ng broccoli. Hindi matiis ni Mr. Kim Chul-soo ang walang lasa na broccoli, kaya't isinasawsaw niya ito ng marami sa pulang chogochujang hanggang hindi na makita ang broccoli. Pagkaraan ng 3 buwan, nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa katawan ni Chul-soo. Tuwing umaga, bumubukol ang kanyang mukha at nahihirapan siyang imulat ang kanyang mga mata. Tuwing gabi, ang kanyang mga binti ay bumubukol na parang binti ng elepante at ang bakas ng kanyang medyas ay lumalim at hindi nawawala. Ang mas nakakatakot ay nangyari sa banyo. Tuwing umiihi siya, puno ito ng bula na parang nilagyan ng sabon at hindi madaling nawawala ang bula kahit ibuhos ang tubig.
Natakot si Mr. Kim Chul-soo at dumalaw sa aking klinika at ang resulta ng pagsusuri ay kahabag-habag. Ang glomerulus na gumaganap bilang filter ng bato ay malubhang nasira at kasama ng proteinuria, pagtagas ng protina sa ihi. Bumaba ng husto ang paggana ng bato. Bakit kaya nangyari ito? Ang may sala ay hindi ang broccoli, kundi ang chogochujang. Ang mga daluyan ng dugo ng mga taong may diabetes ay parang malagkit na sa sirup na asukal, kaya madali silang magkaroon ng pamamaga kahit sa maliit na stimuli. Ngunit dito, naghagis ka ng isang malaking bomba na tinatawag na chogochujang. Nakarating ka na ba sa likod ng nabibiling chogochujang na binibili mo sa grocery? Doon, nakasulat ang nakakatakot na salitang liquid fructose. Ang liquid fructose ay mas mabilis na naabsorb kaysa asukal, mabilis na pinapataas ang blood sugar, at direktang inaatake ang mga daluyan ng dugo ng bato na nagiging sanhi ng pamamaga. Ang mas malaking problema ay ang sodium. Ang sodium, na nagbibigay ng alat na lasa sa chogochujang, ay may kakayahang humila ng tubig sa ating katawan. Ang matanda at pagod na bato ay may mababang kakayahan sa paglabas ng tubig, at dahil ang sodium ay mahigpit na humahawak sa tubig at hindi ito binibitawan, ang katawan ay bumubukol na parang water balloon at ang presyon sa loob ng daluyan ng dugo ay tumataas na parang sasabog. Sa huli, ang broccoli na kinain ni Mr. Kim Chul-soo para sa kanyang kalusugan nang makatagpo ang chogochujang ay sa halip ay sumisira sa glomerulus, ang maliliit na kumpol ng daluyan ng dugo sa bato. Para sa isang diabetic, ang broccoli na isinausaw sa maraming chogochujang ay hindi gulay, kundi parang pagkain ng isang bukol ng lason na hinaluan ng asin at asukal. Para sa mga nakatatanda na higit 60 taong gulang na may mahinang daluyan ng dugo, ang kombinasyong ito ay parang isang chronic suicide na dahan-dahang nagpapatay sa bato. Naniniwala ka pa ba na hindi mo kayang iwanan ang chogochujang dahil sa lasa? Dito, bilang isang doktor, sasabihin ko ng buong pagpapasiya. Kung mayroong sino man sa inyo na nanonood ng video na ito na nagsasabing hindi niya kayang itigil ang matamis at maasim na lasa ng chogochujang, maaari kang umalis sa video na ito ngayon. Hindi ko matutulungan ang mga taong nagpipilit na mas mahalaga ang kasiyahan ng kanilang dila kaysa sa kanilang buhay. Ngunit kung mayroon kang kahit kaunting pagnanais na mabuhay, buksan mo ang refrigerator at itapon mo ang pulang lalagyan na iyon sa basurahan. Iyon ang una at pinakamabisang lunas para mailigtas ang iyong bato. Kung ang chogochujang na nabanggit ko kanina ay isang chronic poison na dahan-dahang sumasakal sa bato, ang pangalawang nakamamatay na kombinasyon na sasabihin ko ngayon ay isang acute poison na parang Grim Reaper na maaaring magpahinto sa iyong puso sa isang iglap ng walang babala. Marahil, marami sa inyo ang magagalit sa pagtataksil kapag narinig ang kwentong ito. Ito ay dahil ito ang berdeng inumin ang hilaw na broccoli juice na pinag-aksayahan ninyo ng malaking halaga ng pera para sa isang machine at inihanda ninyo ng may pagmamahal tuwing umaga. Sa pagdami ng mga detox juice na nagtatanggal ng lason sa katawan na ipinapakita sa mga health program sa telebisyon, halos lahat ng bahay ay mayroon ng blender o juicer. Lubos na pinaniniwalaan na ang paggawa ng gulay na hilaw kaysa lutuin ay hindi sumisira sa nutrients at mas mabilis na maabsorb, at ang pag-inom ng isang baso ng green juice na gawa sa broccoli at iba't ibang gulay pagkatapos bumangon tuwing umaga ay itinuturing na simbolo ng kalusugan. Ngunit mga kaibigan, para sa inyong bato na higit 60 taong gulang, ang hilaw na broccoli juice na ito ay hindi isang nutritional powerhouse, kundi isang concentrated potassium bomb na nagpapahinto sa puso. Sasabihin ko sa iyo ang isang talagang malungkot na kwento na naranasan ko sa emergency room. Ito ang kwento ni Miss Lee Young-hee, 63 taong gulang, na nakatira sa Seoul. Si Miss Lee Young-hee ay isang taong napakahigpit sa sarili sa pangangalaga ng kanyang kalusugan, halos may health anxiety. Siya ay lubos na naniniwala sa natural na pagpapagaling,
na ayaw uminom ng gamot para sa high blood pressure o diabetes. Nang marinig niya sa telebisyon na maganda ang broccoli para sa paglilinis ng daluyan ng dugo, agad siyang bumili ng mamahaling juicer. At simula noon, tuwing umaga, gumagawa siya ng siksik na green juice na may maraming hilaw na broccoli. Pati na rin ang kale at spinach na may mataas na potassium at umiinom siya ng 2 malalaking baso kasama ang kanyang asawa. Sa loob ng 1 buwan, ininom niya ito ng buo sa ilusyon na gumagaan ang kanyang katawan. Isang umaga, habang naglilinis ng kusina pagkatapos uminom ng juice gaya ng dati, bumagsak si Miss Li Yang-hee sa sahig na parang nabubulok na puno matapos lang sabihin na nahihirapan siyang huminga. Nagulat ang kanyang asawa sa malakas na tunog ng pagkabali ng plato habang naghuhugas at tumakbo upang gisingin siya, ngunit wala nang malay si Miss Li Yang-hee at ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Nang dumating ang paramedics, irregular na nanginginig ang puso ni Miss Li Yang-hee. At pagkaraan, nangyari ang cardiac arrest kung saan ganap na huminto ang pagtibok ng puso. Agad na isinagawa ang CPR sa ambulansya habang patungo sa ospital at sa wakas ay bumalik ang pulso, ngunit nakakagulat ang resulta ng pagsusuri ng dugo na kinumpirma ng medical team. Mayroon siyang nakakalason na antas ng potassium na lumulutang sa kanyang dugo na mas mataas kaysa sa normal. Ang diagnosis ay cardiac arrest dahil sa hyperkalemia. Bakit nangyari ang nakakatakot na insidente ng paghinto ng puso sa pag-inom lang ng gulay na sinasabing maganda sa katawan? Ang dahilan ay ang pagtataksil ng konsentrasyon. Ang broccoli ay mayaman sa potassium. Kung ang bato ay bata at malusog, ginagamit nito ang potassium ayon sa pangangailangan at inilalabas ang natitira sa pamamagitan ng ihi. Ngunit ang matanda na bato ay may mababang kakayahan sa paglabas ng potassium. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi lang basta kinain mo ang broccoli, kundi ginawa mo pa itong juice sa pamamagitan ng machine? Kung kakainin mo ang isang buong broccoli sa pamamagitan ng pagnguya, mahirap tapusin dahil busog ka na. Ngunit kung gagawin mo itong juice, ang dami ay magiging 1 baso lamang ng tubig. Ibig sabihin, ang dami ng potassium ng ilang broccoli ay nakakonsentra sa 1 baso at sabay-sabay na ibinubuhos sa iyong katawan. Ito ay parang pagbuhos ng tubig gamit ang isang fire hose sa isang lababo na barado at hindi umaagos ng maayos ang tubig. Ang potassium na hindi nailabas ay mabilis na pupunta sa puso sa pamamagitan ng daluyan ng dugo. Ang ating puso ay tumitibok ayon sa maliliit na electric signals, ngunit ang labis na potassium ay ganap na sumisira sa electric signals na ito. Ang puso ay dapat tumibok ng regular, ngunit kung ito ay binomba ng potassium, manginig ito at mag-convulse, at saka hihinto na parang naputol ang fuse. Ito ang tahimik na mamamatay, ang arrhythmia na pinakakinakatakutan ng mga doktor, ang cardiac arrest. Nag-iyakan ang mga kasama ni Miss Li Yang-hee sa koridor ng emergency room. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ang juice na ininom nila para maging malusog at mabuhay nang matagal ay sa halip ang nagtulak sa kanyang asawa, sa kanyang ina, sa pintuan ng kamatayan. Ngunit ito ay isang malinaw na katotohanang medikal. Ipinagbabawal ng mga ospital ang pagkonsumo ng hilaw na gulay o green juice para sa mga pasyenteng may mahinang paggana ng bato. Ngunit sa telebisyon, hindi sila nagbibigay ng tamang babala tungkol sa panganib na ito at patuloy na sinasabi na mas maganda ang mas maraming inumin. Nagagalit ako bilang isang doktor kapag iniisip ko na ang mga irresponsableng impormasyon na ito ang nagtutulak sa ating mga nakatatanda sa emergency room. Ang dapat mong tandaan ay malinaw. Ang epekto sa ating katawan ay ganap na magkaiba kung ngunguyain mo o gagawin mong juice, lalo na para sa mga may bahagyang masamang kidney function o sa mga umiinom ng gamot sa high blood pressure sa mahabang panahon. At may hinala na may problema sa bato, ang hilaw na broccoli juice na iniinom sa walang laman na tiyan sa umaga ay hindi gamot, kundi lason. Ito ay isang nakamamatay na lason na nakabalot sa matamis na paraan. Ang kaso ni Miss Li Yang-hee ay nagpapakita ng masakit kung gaano kawalang ingat ang basta na lang pagsunod sa uso
o sa sinasabing maganda ng iba nang hindi nalalaman ang kalagayan ng sariling katawan. Matatawag mo pa ba itong health drink, ang berdeng likido na maaaring magpahinto sa iyong puso? Hindi mo pa rin ba nalalaman na ang nasa loob ng iyong blender ay maaaring lason, hindi tubig ng buhay, hanggang sa sandali na huminto ang iyong puso? Kahit na nakakagulat ang biglaang lason na nagpapahinto sa puso, ang pangatlong nakamamatay na kombinasyon, nasasabihin ko ngayon ay isang nakakatakot na mga ngaso na nagtutulak sa iyo sa pintuan ng impyerno na mas masahol pa kaysa kamatayan. Ito ay ang maling pagsasama ng gatas at broccoli na iniinom mo para sa kalusugan ng buto. Maraming tao ang nag-aalala sa osteoporosis, kung saan sumasakit at humihina ang buto habang tumatanda, kaya't kumakain sila ng gatas o keso na hari ng calcium kasama ang broccoli na hari ng mga gulay. Sa mga programa sa pagluluto sa telebisyon, ipinapakilala rin ang broccoli cheese soup o broccoli stir-fry na may gatas bilang malusog na pagkain. Ngunit kung malaman mo kung anong nakakatakot na kemikal na reaksyon ang mangyayari kapag nagkasama ang dalawang pagkaing ito sa loob ng iyong tuyong bato, lalo na kung ikaw ay higit 70 taong gulang, malamang ay magugulat ka. Sasabihin ko ang kwento ni Mr. Park Min-ho, 70 taong gulang, na aking nakatagpo. Si Mr. Park Min-ho ay isang tao na, simula nang masuri na mahina ang kanyang buto sa orthopedic department, ay hindi nawala ng kahit isang araw sa pagkain ng dilis at pag-inom ng gatas. Lalo na tuwing umaga, kung wala siyang gana kumain, umiinom siya ng isang baso ng gatas na may pinakuluang broccoli na ginawang smoothie o kumakain ng broccoli stir-fry na may keso. Sa loob ng mahigit isang taon, pinanatili niya ang diet na ito sa paniniwala na magiging matibay ang kanyang buto. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nang natutulog ang lahat, biglang nagising si Mr. Park Min-ho sa isang nakakatakot na sakit na parang may matalim na ice pick na bumubutas sa kanyang kaliwang balakang at sumigaw. Napakasakit nito na si Mr. Park Min-ho, isang matipunong lalaki, ay gumapang sa sahig, gumulong at pinawisan ng husto ang buong katawan at nagsusuka pa. Nang dalhin siya sa emergency room sa tulong ng kanyang pamilya, hindi niya maitayo ang kanyang balakang dahil sa sakit at nagmamakaawa. Pakiusap, iligtas niyo ako. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na may malaking bato na may matatalim na tinik na nakabara sa pagitan ng bato at ng ureter ni Mr. Park Min-ho. Ang urinary tract stone na sinasabing mas masakit pa kaysa sa panganganak ay nabuo dahil sa mga pagkaing kinain niya para sa kanyang buto. Bakit kaya ang calcium na dapat mapunta sa buto ay naging bato sa bato? Ang dahilan ay ang oxalate, isang sangkap na nilalaman sa broccoli. Kapag nakatagpo ang oxalate ng calcium, kumakapit sila na parang magnet at bumubuo ng matigas na kristal na hindi natutunaw sa tubig. Siyempre, para sa mga bata na umiinom ng maraming tubig at may mahusay na paggana ng bato, ang mga kristal na ito ay madaling na ilalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ngunit ang sitwasyon ng bato ng ating mga nakatatanda na madalas hindi nauuhaw at dumaranas ng chronic dehydration ay ganap na magkaiba. Isipin mo na lang na ang oxalate at calcium lumps ay nagkakadikit sa isang tuyong imburnal na walang tubig. Hindi sila makakaagos palabas at sa halip ay naiipon sa loob ng bato, unti-unting lumalaki at tumitigas na nagiging bato. Ang parang butil ng buhangin sa simula ay lumalaki na parang bola ng snow sa paglipas ng panahon at sa huli ay sinisira ang malambot na tissue ng bato at ganap na bumabara sa daanan ng ihi. Sa huli, si Mr. Park Min-ho ay nakaligtas sa impyernong sakit sa pamamagitan ng emergency surgery upang durugin ang bato. Pagkatapos ng operasyon, hinawakan ni Mr. Park Min-ho ang aking kamay at umiyak na sinasabing nakakadismaya na ang gatas at broccoli na kinain ko para sa aking kalusugan ay nagpapalaki ng kutsilyo sa loob ng aking katawan. Mga kaibigan,
Ang trahedya ng pagkasira ng bato at pagkahiga sa operating table dahil sa pagsisikap na patibayin ang buto ay hindi lamang kwento ni Mr. Park Min-ho. Sa sandaling ito, marahil may isang tao na nagluluto ng broccoli soup at umiinom nito kasama ng gatas, na iniisip na ito ay para sa kalusugan. At hindi nila alam na may matalim na bato na lumalaki sa loob ng kanilang bato. Bilang isang doktor, buong pagpapakumbaba akong humihiling. Kung mayroon pa bang kaibigan o kakilala sa paligid mo na patuloy na kumakain ng gatas at broccoli para sa kalusugan ng buto. Kung gayon, ibahagi mo ang video na ito sa kanila ngayon bago pa sila dalhin sa emergency room dahil sa nakakatakot na sakit. Ang iyong pag-click sa share button ay ang pinakasiguradong lifeline na magliligtas sa iyong mahal na kaibigan mula sa impyernong sakit. Mga kaibigan, nag-aalala ako na baka natakot kayo sa lahat ng sinabi ko sa ngayon. Iniisip mo ba kung dapat mo nang itapon ang broccoli sa refrigerator sa basurahan ngayon din? Ang sagot ko ay absolutely hindi. Ang dahilan kung bakit ako nagbigay ng nakakatakot na babala kanina ay hindi dahil masama ang broccoli. Ito ay para masakit na ipaalam sa iyo na mali ang ating paraan ng pagkonsumo nito, na hindi kayang tiisin ng matanda at pagod na bato. Dahil lang sa sinasabing maganda ito sa katawan. Ang broccoli ay nananatili pa ring hari ng mga gulay at ang pinakamahusay na anti-cancer food na kaloob ng Diyos. Ngunit, hindi mo lang alam kung paano hawakan ang kutsilyo at nasugatan mo lang ang iyong kamay. Mula ngayon, kailangan nating baguhin ng lubusan ang ating pag-iisip. Hindi lang basta ang pagkain ng marami ang solusyon, kundi ang karunungan na alisin ang lason at iwanan lamang ang benepisyo ayon sa kalagayan ng ating katawan. Ito ang tinatawag kong pagpapaamo ng lason. Tulad ng isda na may nakamamatay na lason, ngunit nagiging isang napakasarap na ulam kapag inalis ng isang eksperto ang lason, ang broccoli ay maaaring muling maging pinakamahusay na lunas na magpapanumbalik sa iyong sirang bato sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng pagluluto. Sige, maaari mo ng pansamantalang ibaba ang iyong takot at magkaroon ng pag-asa. Ang paraan na sasabihin ko ngayon ay hindi nangangailangan ng pera o mahirap na teknolohiya. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang maliit na gawi sa kusina, may naghihintay na himala na magpapagising sa mga namamatay na selula ng bato at magbubukas sa mga baradong daluyan ng dugo. Nasa sangandaan ka ngayon, papunta sa pagkasira ng bato o sa paggaling ng kalusugan, at ako ang magiging gabay mo sa tamang daan ng buong kabaitan. Para sa mga hindi pa rin sigurado sa theoretical na paliwanag lamang, sasabihin ko ang kwento ng himala ng paggaling na personal kong ginamot at nasaksihan. Ang bida sa kwentong ito ay si Miss Choi Sunja, 15 taong gulang, na nakatira sa Seoul. 15 gagamasa, hindi ko pa rin makalimutan ang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha nang una siyang pumasok sa aking klinika. Noon, si Miss Choi Sunja ay nasuri na may stage 3 chronic kidney disease at nawawalan ng pag-asa. Umiiyak siya ng walang humpay, na sinasabing buong buhay niya ay inialay sa kanyang pamilya, ngunit ang natira na lang ay ang sirang katawan. Dahil sa mahinang paggana ng kanyang bato, laging namamaga ang kanyang mukha at nahihirapan siyang huminga kahit kaunting lakad lamang, kaya't hindi na niya magawa ang paborito niyang pag-akyat sa bundok at nahihirapan pa siyang maglakad-lakad sa kapitbahayan. Ang mas nakakalungkot bilang isang doktor ay ang katotohanan na mas lumalala pa ang kanyang sakit dahil sa walang habas niyang pag-inom ng mga health supplements at juices na sinasabing maganda sa bato. Lubos akong nagsabi kay Miss Choi Sunja, itigil mo ang lahat ng hindi kilalang gamot na iniinom mo at gawin mo ang paraan ng pagluluto na ituturo ko sa loob lamang ng 6 na buwan. At una, inireseta ko sa kanya na itapon ang chogochujang sa refrigerator at ilagay ang blender sa isang malalim na sulok. Sa simula, si Miss Choi Sunja ay nagdududa. Hindi madali ang pagbabago ng panlasa na nakasanayan niya sa buong buhay niya. Ngunit sa matinding pagnanais na maiwasan ang dialysis,
Nagpa siya siyang maniwala at sumunod sa aking payo. Sa halip na green juice tuwing umaga, nagsimula siyang kumain ng pinasingaw na gulay at natutunan ang paraan ng pagluluto na nagpapatingkad sa natural na lasa ng mga sangkap sa halip na maanghang na pampalasa. Pagkaraan ng eksaktong 6 na buwan, nang kinumpirma ang resulta ng pagsusuri, nagkaroon ng malakas na pagpalakpak sa klinika. Ang GFR glomerular filtration rate na bumabagsak ay himalang bumalik sa normal na antas. At ang creatinine level na nasa mapanganib na antas ay kapansini-pansing bumaba. Higit sa lahat, kapansini-pansin ang pagbabago sa kutis ng pasyente. Ang pamamaga sa kanyang mga binti ay ganap na nawala at ang kanyang mga bukong-bukong ay lumiliit at ang kanyang balat ay nagkaroon ng sigla. Sinabi sa akin ni Miss Choi Sunja, Doktora, pakiramdam ko ay napakagaan ng aking katawan. Kahapon, umakyat kami ng aking mga kaibigan sa gitna ng Mount Guanak at hindi ako nahirapan huminga. Pakiramdam ko ay lumilipad ako. Pakiramdam ko ay muling humihinga ang aking bato na inakala kong patay na. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, hindi ko mailarawan ang kasiyahan at damdamin na naramdaman ko bilang isang doktor. Mga kaibigan, hindi ininom ni Miss Choi Sunja ang mamahaling ginseng o deer antler na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi rin siya bumili ng mamahaling sangkap na in-import mula sa ibang bansa. Si Miss Choi Sunja ay nag-subscribe lamang sa aking channel at sinunod ang diet na itinuro ko sa video tuwing umaga. Pinatunayan niya mismo na ang resulta ng pagtitiwala sa doktor at patuloy na pagsasanay ay hindi kailanman magtataksil. Ang kasabihang kapag nasira ang bato, hindi na ito maibabalik ay kalahating tama at kalahating mali. Hindi natin maililigtas ang mga selula na ganap ng patay, ngunit ang mga selula na nagkakaproblema ay maaaring muling bumalik sa dati, depende sa kung paano tayo kumakain. Choi Sunja ay matanda at pagod din, tulad ng sa iyo, ngunit dahil hindi siya sumuko at pinili ang tamang paraan, nakahanap siya ng pangalawang buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung ang iyong kalagayan ay katulad ng kay Miss Choi Sunja noon. Ang kasalukuyan na sa tingin mo ay huli na, ay ang pinakamabilis na oras. Kung nagawa ito ni Miss Choi Sunja, tiyak na magagawa mo rin. Ang mahalaga ay ang determinasyon na magsanay at ang pagtitiwala at pagsunod sa isang eksperto na gagabay sa iyo sa tamang daan. Taos-puso akong umaasa na ikaw ang magiging bida sa himalang iyon. Kaya, hindi ka ba curious kung ano ang partikular na lihim na nagligtas sa bato ni Miss Choi Sunja mula sa bingit ng impyerno? Sa susunod na hakbang, ibubunyag ko ang lahat ng ginintuang kombinasyon at paraan ng pagluluto na magpapalaki sa bisa ng broccoli at maglilinis sa bato, mga kaibigan. Ang tagapagligtas na nagligtas sa bato ni Miss Choi Sunja mula sa pintuan ng impyerno ay hindi ang mamahaling samsam o nokyong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kamangha-manghang lihim ay ang isang maliit at maanghang na dilaw na sarsa na basta na lang nakalimutan sa sulok ng iyong refrigerator ang mustasa. Siguradong mayroong maniniwala na nagdududa ngayon na nagsasabing paano naman makakaligtas ng tao ang mustard na kinakain lang sa fish restaurant. Ngunit ito ay hindi lamang ang aking pahayag, kundi isang kamangha-manghang katotohanang siyentipiko na natuklasan ng mga mananaliksik mula sa pinakamataas na medikal na institusyon sa mundo, ang Harvard University at Johns Hopkins Medical School. Kapag sinasawsaw o pinapakuluan natin ang broccoli para sa ating bato, sa kasamaang palad, ang mahalagang enzyme na myrosinase na nilalaman dito ay namamatay dahil sa init. Kung wala ang enzyme na ito, gaano man karaming broccoli ang kainin natin hanggang mabusog, ang sulforaphane, ang pinakamahusay na anti-cancer compound, ay hindi maabsorb ng ating katawan at tanging ang balat lamang ang matitira para itong nakahanap ka ng treasure chest. Ngunit wala kang susi, kaya't hindi mo mailabas ang ginto at kayamanan sa loob nito. Ngunit nakakagulat, ang enzyme na nawawala sa broccoli ay buhay na buhay sa loob ng mustard at wasabi na karaniwan nating kinakain. Sa sandaling isawsaw mo ang isang maliit na mustard sauce sa lutong broccoli at kainin ito.
Ang namatay na enzyme ay himalang nabubuhay muli na parang nakatanggap ng electric shock sa pusong huminto. Ayon sa mga resulta ng pananaliksik, ang isang maliit na kutsara ng mustard na ito ay nagpapataas ng absorption rate ng sulforaphan na nagtatanggal ng pamamaga sa bato at pumipigil sa cancer ng higit sa 10 beses. Ito ay hindi isang simpleng kalkulasyon na isang plus 1, akdo, kundi isang magic ng buhay na 1 plus 1, 100. Kung ang mustard ay isang life-saving medicine na nagpapagising sa mga patay na selula, ang sibuyas at apple cider vinegar na ipapakilala ko bilang pangalawa ay isang maaasahang tagapaglinis na naglilinis ng maruming daluyan ng dugo. Habang tumatanda, ang maliliit na daluyan ng dugo na papunta sa bato ay nagkakaroon ng taba at tumitigas na sumasakal sa bato. Sa ganitong sitwasyon, ang quercetin, isang sangkap na nilalaman sa sibuyas, ay bumabalot sa loob ng daluyan ng dugo na parang isang coating na pumipigil sa pagdikit ng mga dumi. Kung idaragdag ang maasim na apple cider vinegar, ito ay lalong maganda. Ang organic acid sa suka ay may mahusay na kakayahan na durugin ng oxalate, ang pangunahing sanhi ng pagbuo ng bato sa bato na nabanggit ko kanina, at ilabas ito ng maayos sa pamamagitan ng ihi. Ang lasa ng pinasingaw na berdeng broccoli na may manipis na hiniwang sibuyas at nilagyan ng sarsa na hinaluan ng maanghang na mustard at maasim na apple cider vinegar. Sa iyong bibig, ang bahagyang maanghang at nakakapreskong lasa ay nagpapabalik sa iyong nawawalang gana. At sa loob ng iyong katawan, nagsisimula ang isang malawakang paglilinis na naglilinis ng matanda at may sakit na bato. Ito ang pinakamatalino at pinakamasiguradong paraan upang gawing pinakamahusay na General Hospital ang iyong ordinaryong hapagkainan nang hindi gumagastos ng kahit isang kusing. Kalimutan ang mga supplements na ibinebenta sa pharmacy. Ang mga dakilang sangkap na ito na regalo ng kalikasan, ang tunay na life-saving medicine na magpoprotekta sa iyong bato ng walang side effects. Kaya, paano ba pinakamadali at pinakamabisa ang pagkain ng mga magagandang sangkap na ito tuwing umaga? Para sa ating mga nakatatanda na ayaw ng komplikadong bagay, huling kong ibubuod ang napakadali at simpleng 3-step cooking principle na ginagawa ko tuwing umaga. Ang unang prinsipyo ay ang sining ng 90 minuto. Pagkatapos hugasan ng malinis ang biniling broccoli sa umaagos na tubig, hiwain ito ng maliliit upang madaling kainin. Ang pinakamahalaga dito ay huwag itong dalhin agad sa kaldero pagkatapos hiwain. Ilagay ito sa mesa na hiwa-hiwa pa rin at hintayin ng eksaktong 90 minuto. Ang oras na ito ay hindi oras para matuyo ang broccoli, kundi isang miracle time kung saan ang broccoli mismo ay gumagawa ng sulforaphane, ang armas na lalaban sa mga selula ng cancer. Tulad ng kailangan natin ng oras upang mapisa ang bigas, kailangan din ng broccoli ng oras upang maging gamot. Kung masyado kang abala sa umaga, maaari mong hiwain ito gabi pa lang at ilagay sa refrigerator o maghintay ng kahit 30 minuto. Ang maikling paghihintay na ito ay may epekto na parang pagbibigay ng anti-cancer medicine sa iyong dugo. Ang ikalawang prinsipyo ay ang 5 minutong steam shower. Ang paghuhulog ng broccoli sa kumukulong tubig at pagpapakulo nito ay parang pagtatapon ng lahat ng mahahalagang nutrients sa kanal. Kailangan mong maglagay ng kaunting tubig sa steamer at ilagay ang broccoli sa steam basket upang pasingawin gamit ang mainit na singaw. Sa puntong ito, siguraduhin na 5 minuto lamang. Kung hihigit sa 5 minuto, mawawala ang malutong na texture at magiging malambot, at sisimulan ng masira ang mga bitamina at enzymes na sensitibo sa init. Ang 5 minuto na ito, kung saan ang lunti ang kulay, ay pinakamatingkad at mayroon pa rin kasiya siyang texture kapag kinagat, ay ang golden time na magliligtas sa iyong bato. Ang huling, ikatlong prinsipyo ay ang paggamit ng tube mustard, ang paggawa ng sarsa, sa pamamagitan ng paghalo ng mustard powder sa tubig sa bawat oras, ay nakakagulo at madaling sukuan pagkatapos ng ilang araw. Sa grocery,
Madali kang makakabili ng tube mustard o wasabi na nasa tube na parang toothpaste sa halagang humigit kumulang 2,000 piso. Laging ilagay ito sa mesa. At sa isang maliit na mangkok ng toyo, maglagay ng kaunting suka, kaunting toyo, at isang kuko lamang ng tube mustard na ito at haluin. Ang simpleng gawin na ito ay ang mahalagang susi na magpupuno sa nawalang enzymes dahil sa init at magpapataas ng detoxification ability ng broccoli ng higit sa 20 beses. Ngayon, sa lahat ng napag-aralan natin ngayon, okay lang nakalimutan ang lahat, ngunit sana ay tandaan mo ang isang numerong ito. Ang 90 minuto na ito, ang paghihintay pagkatapos hiwain ang broccoli, ay ang lifeline na pumipigil sa mga selula ng cancer sa iyong katawan at nagpoprotekta sa iyong bato. Para hindi mo kailanman malimutan ang mahalagang numerong ito, isulat mo ang 90 minuto sa comment section ngayon. Sa sandaling makita mo, masabi, at maisulat mo ito gamit ang iyong kamay. Kinikilala ito ng ating utak bilang mahalagang impormasyon na konektado sa buhay at hindi mo ito makakalimutan kahit magkaroon ka ng demensya. Huwag ipagpaliban at isulat ito ngayon. Mahal na mga kaibigan, ngayon, hindi lang basta natutunan natin kung paano kumain ng isang gulay, nagbahagi tayo ng pinakamahalagang survival strategy na magtatakda ng iyong natitirang buhay. Sa loob ng 25 taon, nasaksihan ko ang maraming pasyente na umiiyak nang walang humpay na nakahiga sa malamig na dialysis bed. Ang pinakamalaking pinagsisisihan nila ay hindi ang hindi pagkita ng pera o hindi pagkamit ng karangalan. Ito ay ang hindi nila naprotektahan ng ordinaryong pang-araw-araw na buhay, ang pagpunta sa banyo sa sariling paa, at ang pagkain ng isang masarap na pagkain kasama ang pamilya. Ayoko kayong makita bilang mga pasyente sa malamig na dialysis room. Sa halip, gusto ko kayong makita bilang malusog na kapitbahay na naglalakad sa parke at namimili sa palengke. Ang 90 minutong paghihintay na itinuro ko ngayon, ang 5 minutong pag-steam at isang kutsara ng mustard ang magiging pinakamalakas at pinakamurang kalasag na magpoprotekta sa iyong bato. Higit pa sa mamahaling gamot o magarbong operasyon, isang plato ng broccoli na inihanda ng may pagmamahal sa iyong kusina ngayong gabi ang magpoprotekta sa iyo hanggang 100 taong gulang. Kung malusog ang bato, malinis ang dugo, at kung malinis ang dugo, muling mabubuhay ang buong katawan. Huwag kalimutan na ang iyong hapagkainan ay maaaring pumalit sa ospital. Ngayon, sa huli, mangyaring makipagkasundo sa akin. Iwanan ang 4 na salitang tagapagbantay ng bato sa comment section na naglalaman ng matinding determinasyon na poprotektahan ko ang aking bato. Ang 4 na salitang iyon na iiwan mo ay hindi lamang isang komento, kundi isang sagradong pangako sa iyong sarili na mabubuhay ka ng marangal sa pamamagitan ng paglalakad sa sariling paa hanggang 100 taong gulang. Susuportahan at tutulungan kitang matupad ang pangakong iyon sa klinika at dito. Taos-puso akong umaasa na ang video na ito ngayon ay magiging isang mahalagang regalo na magdadala ng kalusugan at kaligayahan sa iyong pamilya. Manatiling malusog ang lahat. Salamat!